katotohanan o ito ang kasinungalingan? Kasinungalingan ng mga kulto ni Duterte. Anyway, ay, live na pala tayo. Live na tayo, boss. Hindi ko alam yun Pero pasok pa rin. Mga kababayan, magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat at magandang buhay sa iyo. Biyahe ni Koy, magandang buhay sa iyo. Nyulo. Hoy. Maraming salamat sa mga taga-suporta namin mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, lalong-lalo na sa parte ng mga taga-Davao. Maraming salamat po sa panonood dito sa aming palatutunan sa Bengador. May mali ka ron. Sa mga taga-Davao, province of China. Shoutout sa inyo. Binabati ko yung mga taga-Davao dyan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin dito sa Bengador. Maraming nanonood sa atin dyan, mga kapatid. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Nyolo. Kami po ang Bengador. Kami ang apoy na susurog sa inyo. Nga pala, binabati ko yung Davao, binabati ko si Jamie Bondok. Humihiwalay mo na yung Mindanao. Sama mo na si Greco Bellica. Greco Bellica, hiwalay nyo, mukha nyo. Ngayon, pinagbababash ng mga bata. Nga Hindi ka na nahiya. Diba? Tanda-tanda mo na, binabash ka ng bata. Kaya nga, pero partner, in fairness, bago tayo mag-start ng ating topic, nabati ko yung mga, lalong-lalo na yung mga kapatid natin sa Maguindanao, Coronadal, sa Mama Sapano, may mga nanonood sa atin. Andun sa mga kababayan natin, nandyan sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. At syempre, sa ating mga kasama sa Bengador, na nagla-live sa ating bagong YouTube channel. Yes. Bengador po. Paki-like, share, and subscribe po yung ating bagong channel ng Bengador. Opo. Siyempre, kasama dyan sila Alicia, Mima Alicia, Jake Magnus. Ano ba? Nakakainis. Ano ba? Showbiz ba? Showbiz. Lagkit. Siyempre, kasama si Chris Ulo, at si Takero, at marami pa pong iba na incoming na magiging kasama natin sa Bengador channel. At syempre, dito rin sa studio, malapit na po sila na maitampok dito. Tama. Yes. Abangan nyo po yan, marami po kami sorpresa para sa inyo. At speaking of sorpresa, may sorpresa kami sa inyo, Boss Mike. Nako, eto na nga. Nako. Pulong, anong nangyari? Anyari kay Pulong? Bakit natatakot kang humarap sa ICI? Kaya nga Teka. Usapan lalaki Usapan lalaki to Tabi Roque. Tabi ka dyan, Baste Usapan lalaki mo na to. Baste, hindi ka kasali. Hindi kasama dito, Barbie. Kuya mo lang ang kasali rito. Kuya mo lang. Ulit. Usapang lalaki. Tabi, Baste. Tabi. Si Baste, hindi kasali. At syempre, ang pag-uusapan lang dito si Pulong. Tama. Pero bakit ganun? Parang nagiging bakla na rin si Pulong. Kaya nga Kasi ganito mga brother, Itong nauna na nga, si Sandro Marcos. Si Congressman Sandro Marcos. Na siya na mismo ang sumulat sa ICI para imbestigahan yung mga ipinupukol na mga anomalya daw sa kanyang distrito. Ngayon, ginawa nga at inano rin na pinatunayan ng pamunuan ng ICI na totoo nga na nagpadala ng sulat itong si Congressman Sandro Marcos. Tama. Adi, okay na. Ngayon, pinadala naman na sulat itong si Pulong. Abay tinatanggi. Takot. Hindi ko alam baka may tinatago. Meron. Baka mamaya napunta na lahat sa mga pawok. Yung pondo. Hindi, baka. Kasi ito na lang. Kung pinupukulan ng mga taong ito, si Congressman Sandro Marcos, ng kung ano-anong issue na keso involved sa flood control, bakit hindi na lang kaya sagutin nito ni Congressman Pulong Duterte yung 51 billion na naka-allotment sa kanyang distrikto? Speaking of first district ng Davao, sagutin niya na lang yung 51 billion kaysa marami pa tayong pinag-uusapan. Dinadivert pa nila yung mga issue
kung kani-kanino, kay Kong Sandro pa alamin na lang natin, tanungin natin, Congressman Pulong Duterte, saan nga ba napunta yung 51 billion sa distrikto mo? Samantalang, 1 billion lang dapat o hindi pa nga dapat 1 billion ang pondo mo sa isang taon? Hindi nga kaya ngayon nga na kailangan niya na sumailalim sa ICI para malaman kung ano yung katotohanan patungkol sa mga pondo na dapat na nililiwanag sa taong bayan, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan na mismo sila yung nag-ipon-ipon, nag-ambag-ambag para maipon yung 51 billion mahigit na yan. Pwede tama, ko ba? Tama. Diba? Pwede na to. Kasi ang kwento niya sa 51 billion ni Pulong Duterte. Sa totoo lang, 1 billion o kalahating milyon lang dapat ang pondo ng isang distrito. Supposed to be kung maliit o malaki. Conforme pa yun kung maliit o malaki. Pero sa pamumuno, last 3 years ng kanyang tatay, nakakuha siya ng almost, tinagtagpi-tagpi niyan, nakakuha ng 51 billion overall. Diba? Ako, ito, challenge ko, itong ICI. Bakit, kung titignan ho natin, kaysa pagtuunan nyo ho ng pansin, yung pondo ho na tinutukoy dahil presidential son, si Sandro Marcos, bakit hindi nyo kaya pagtuunan din ng pansin para patas ho tayo itong 51 billion sa distrikto ni Congressman Pulong Duterte? Bago natin yan sagutin, siguro mas okay na papasukin na natin si Atty. Claire. Ano? Oo nga. Nandyan na Oo. Papasukin na natin si Atty. Claire para mas magandang kasama kabenggangan ni Ito po ang aming guest. Gugulatin kayo ngayon. Ako na magpapakilala. Yan na. Sige. Wait lang. Ako na magpapakilala. Wait lang daw kasi nahihirapan yata yung technical Wala, saglit lang daw po, may inaayos pa, may sige, tuloy lang technical, natin. very difficult. At ako naman, ang opinion ko diyan kay, alam mo, Pulong, wag iyot ka ng iyot. Uy! Sorry. Direct pakikat Hindi yung ganyan. Pag sa babae, ang bilis-bilis mo. Kasi discussion. Yung secret, pasok. Ako na magpapakilala. Kasi hindi pinakikilala sa matindi kinatatakutan ng lahat ng mga DDS mula sa Pilipinas. Ito ang pinakamalupit, pinagpipitagang mahal ng taong bayan. Ngayon, ang tinaguriang the presidential sister. Ang tunay na kapatid daw di umano ng Pangulong Marcos. Ayan, pakilala natin. Walang iba kundi si Yusek Claire Castro. Yon, pasok. Yon! Yes! Good evening. Good evening, Niolo, Boss Mike and Koy. Good evening. Good afternoon pa lang. Good afternoon. Yusek, kasi kanina, ang akala namin, darating ka ng personal dito. Hindi yata nagkaintindihan nung kausap mo. Kaya sabi ko, di ba sa susunod na lang, kahit na mag-hi ka na lang muna ngayon, ano? Hindi, kasi Boss Mike nagsabi sa akin kung ready na ako, umuo naman ako. So, akala ko link lang. Hindi ako na-inform na personal. Yo. Promise. Hindi ko lang sabihin kung kailan, pero kailan? Basta pupunta. Yan. Okay. Promise. Alam mo ba na isa sa amin dito nag-ready pa ng mga bouquet ng bulaklak para sa'yo? Oo. Yung banda pa sa baba kanina. Yung banda nandun pa ba? Palising ko na. Palising na po namin yung banda, Yusek. Lagyan nyo na lang sa vase, tapos may tubig. Ayan, kaya na yan sa pagbabalik ko. Yusek, umpisa na natin para hindi ka namin mabalang maigi, no? Mas maganda kasi yung nandito ka. Yes, saka gusto ko sumagot ng mga tanong nyo, nandiyan ako. Iyon. Eto, ano daw ang masasagot mo at masasabi mo dito sa na pinalabas ng COA na mga ginastos nitong paborito ng lahat. Ng mga DDS si Vice President Sara Duterte. Mabait kami kasi nandiyan ka pero pag wala ka, hindi talaga yun daw, yung mga 300,000 na presyo ng isang laptop, ganon. Yung 200,000 presyo ng isang CCTV camera, mga ganon. 144,000 na camera, mga ganon. Ano masasabi mo doon? Ano masasabi yung Yusek?
Actually, syempre, babase lang naman tayo sa evaluation ng COA. Hindi naman tayo pwede magsarili dyan ng pagbibintang or pagja-judge sa Vice Presidente. Pero yun nga, before na lumabas itong anunsyo ng COA patungkol sa kanyang mga ang gastusin ng OVP, nagsalita kasi ang Vice Presidente na sinasabi niya na pinagmamalaki yung unmodified opinion na getting the highest audit rating, di ba? Pero alam naman natin yan, Boss Mike, pag sinabi mong unmodified opinion, it doesn't mean na yung ginawa niyong paggastos naaayon sa batas, naaayon sa rules. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng unmodified opinion, pinapakita lang doon na yung standard, yung form, yung framework, nasunod nyo. Base doon sa standard framework. Pero kung ano yung laman yan, kung paano nyo itong ginastos, hindi pa yon tinetake up ng COA. So kung binigyan ka ng unmodified opinion, it doesn't mean na cleared ka o cleared yung OVP. Diba? Maliwanag naman yon. Pero ang dating kasi sa tao, pag gano'n na sinasabi ng Vice Presidente, parang wala nang issue tungkol sa mga pondo. Parang sinasabi, malinis ka na. Ganon, malinis na si Sara. At yun din ang kinakalat, attorney, ng kanyang mga vloggers eh. Ano? At handa siyang lumaban sa mga sakim. Sa mga tiwali. Eto na ba? Alam mo, ikaw bengadora ka eh, no? Dapat bengadora eh, no? Oo, ito yung certified na bengadora eh. Oo nga, ano? Oo nga. A day after, siguro, hindi ko alam kung timing lang, nakita siguro ng COA or baka na-timingan lang, pinalabas lahat ng COA yung mga questionable na mga report ng OVP. Nandyan daw yung kulang yung dokumento. Hindi matrace yung mga certified na mga qualified beneficiaries. O ibig sabihin yung mga pondong pinamigay nyo, hindi, kanino, nasaan? Kanino napunta? Attorney, meron naman. Meron ako nakita, namigay ng isang biskwit at saka tagli-5 piraso ng pandesal, may stab pa. Baka yung stab gagamitin niyang ebidensya. Baka yun na yun. No? Ito yung stab, binigyan ko marami, tagli-5 pirasong pandesal. Hindi, yun pa. Di ba? Sabi nga, maliban dyan, Boss Mike, yung situation report, yung post report, kung paano naganap ito, wala, kulang. Tapos yung sinasabing pinagbigyan ng ayuda para makapagnegosyo, magnegosyo taday, yung mga tao, lumalabas, walang feasibility study. So, paano mo ibibigay yung mga pagpuhunan dyan kung di mo naman din inalam kung gagana ba yung pinropose nila na... Yes, correct. Kailangan pa talaga. Yes. Ano bang purpose ng magnegosyo taday? Tama. Tulad yung kababayan mo na binigyan mo ng puhunan. So, attorney, ang daming kulang. Yusek, tanong ko, siguro si Sara, napapansin ko lang, bilang isang kasing mamumuhunan din, para bang yung tira ni Sara, parang tirang bahala na lang. Parang kapag tumama ka, tatama. Pag hindi, bahala na. Parang ganun eh. Yung mga investment niya, yung mga ginagawa niya, di ba? Parang... It's either ganito yan, Boss Mike. It's either, mamili na lang siya. Wala siya talagang alam dahil ibang tao gumagawa. Or strategy nila para mapakita na sila yung malinis. Boss Mike, Nyolo and Koy, ilang taon na ba siyang politiko? Ilang taon na ba siyang nagkaroon ng pondo? At ng confidential fund, attorney? Yes, mayor pa lang siya. Bakit Oo, di ba? Mayor pa lang siya. Ang laki na ng confidential funds ng Mayor Sara Duterte at that time. Pero bakit hanggang ngayon di pa nila alam paano mag-report ng tama? Bakit hindi sila marunong mag-gather ng documents to justify yung gastos? Baka, attorney, sanay sila sa ganun. Wardi-wardi lang. Oo nga no? Parang nasanay sila sa Davao na wala naman nagche-check. Tama. At hawak-hawak namin lahat, pati COA. Di ba? Ang ginagawa kasi, ang napapansin ko lang, Attorney Claire, parang ang diskarte nila ngayon is parang mayor style lang. Oy, hindi ka mayor, Sara Duterte. Vice President ka, dapat alam mo yan. Tsaka Yusek, ba't ganun? Ba't sinasabi niya unqualified opinion? Ba't ganun sabi niya? Ano yun? Pati letra, ninanakaw niya?
Word talaga siya. Sabi niya eh. Word talaga siya. Oo. Word siya ng unmodified or unqualified opinion. Galing yan sa COA regarding the standard framework. Standard framework lang yan. Kumbaga, kung paano mo lang ni-report, tugma ba, pero kung paano mo ginamit yan, kung effective ba yan, hindi ka ba overpriced, nanakaw ba yan, hindi yun ang pinag-uusapan doon sa unmodified opinion. Na yun ang parang gusto nilang palitaway sa tao na malinis, maayos ang pagpaplano ng budget, maayos. Kung totoong maayos yung pagpaplano nila, bakit laging nafa-flag ng COA at sinasabi bakit wala kayong dokumento? Kaya nga. Yung isa pa po, ito na lang po. Bakit po sinasabi niya ngayon, ni-revise nila na nagkamali daw, donation na raw po yung laptop para Xerox machine po. Ano po, ba't ganun po? Ba't ganun? Oo. Diba nung na-flag, na lumalabas 200 plus K, ang isang CCTV, isang unit, bakit, diba, gaano ba ka-efficient yung tao niya dyan? Kung totoong nagkamali gaano ba ka-efficient for such amount of 3-point-something million na hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay? Purchase ba to? Donation ba to? So, minsan tuloy naisip natin, sanay ba talaga kayong gumawa ng mga pangmabilisang resibo? Tsaka yung Yusek, magsabi sila na nagkamali. Biro mo nagkamali, ibig sabihin hindi ka well prepared. Yes. Tapos meron kang 200,000 na each sa CCTV. Ano yung kita ko yukot? Ito yun attorney, no? Bilang nasa lingkod bayan ka at nasa opisina ka na ng matagal ng panahon, gaya ng sinabi mo, naging mayor ka na, nang matagal dyan sa Davao at naging vice president ka na, sana naman yung opisina mo, malimpyo na. Ibig sabihin, makinis na yung mga ganyang mga documentation, lalong-lalo na, ang pinag-uusapan, yung pondo ng bayan, na mainit ngayon, na usapin yan, kung saan ba napupunta, at kung saan ba nadadala, maayos ba o hindi, di po ba? Pero kasi attorney, ganito lang yan Mapapansin mo sa isang tao kung yan may pagmamalasakit talaga sa bayan at sa pondo ng sambayanan, kung marunong ka mag-budget. Ama. Kasi yung pagbabudget, kung pagbibili ka lang ng isang laptop na nagkakahalaga ng 300,000, parang take attorney kasi ganito yan. Bilang isang nag-wholesale din sa Divisoria, kapag bumili ka ng mas marami doon sa isa, yan nakakatawad ka pa ng mas higit. Mas mababa. Wholesale. Minsan kalahati nga lang yung presyo Hindi ba dapat ganyan yung dapat mindset niya na dapat pag bumili ka ng marami, mas makakatipid ka. Makakamenos. Hindi ka mag-ano doon sa SRP. Tama. Hindi ka doon nakatuon sa SRP. Isisiguraduhin natin na mas mura doon. Para kung ibenta mo man yan sa iba, kikita ka pa rin kahit SRP mo ibenta yan. Tama. Kaya lang ang nagtataka ko dito, yung presyo, higit na doble pa sa SRP. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit, Yusek? Ibig sabihin lang nito, malinaw sa taong bayan ngayon na merong nagnanakaw ng pondo. Kasi imaginein mo, CCTV, can you imagine? CCTV, 200,000. 200,000. Ano to? May laser ba to? May x-ray vision ba to? X-ray, kita ko yung mo. Ang galing naman pala naman. Baka naman x-ray na talaga yung Yusek, yung binili. Hindi naman yata CCTV. Tsaka ito lang pre, madagdag ko lang tama yung sinabi ni Koy. Tsaka dapat pag government official tayo, napaka-basic po ng sistema. Pera ng taong bayan, papalitan mo ng resibo. At as much as possible, yung kinakailangan lang gastusin. Yung sapat lang, hindi kailangan magarbong mga gamit yan. Yung kailangan lang gamitin ng iyong departamento. Di ba, Yusek? Alam mo, ito nga. Yung tama, yung efficient ba? Alam mo, ito naging issue sa schools Ito naging issue sa schools to. CCTV, ganyan. Nung panahon ng DepEd secretary pa siya. Alam mo, naging issue to. Sabing ganon. Bakit ang eskwelahan ng mga public school? Wala man lang CCTV. Hindi secure ang ating mga anak. Kung lumalabas ba, may lumukuha ba, ganito. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Paano magkakaroon ng CCTV? Imagine mo 200,000 ang presyo. Samantala magkano ng CCTV sa magpa-install ka ng CCTV, halagang 30,000, meron ka na Kaya nga. 6 na units na yon. Pero ginto. Tama. Gusto ko ipaliwanag sa taong bayan to na itong si Sara Duterte talaga, itong departamento niya noon, hanggang ngayon, nagnanakaw ng pera sa taong bayan. Nagnanakaw na talaga kasi yung Youth Summit nga yung Youth Summit lang
Yung Youth Summit, biro mo libre, nilagyan niya ng presyo. Grabe, yung pa lang eh, di ba?